Binabagtas ng isang motorcycle rider ang kalsadang yan sa Barangay Poblacion Norte sa Santa Barbara, Pangasinan. Nang makarating sa intersection, biglang sumulpot ang isa pang motorsiklo at nagkasalpukan ng dalawang rider. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga rider at mga angkas nila. Isinugod ang mga biktima sa ospital pero isa sa kanila ang idineklarang dead on arrival. Nagpapagaling naman ang iba pa. Iniimbestigahan na ang insidente. Patay ang isang lalaki matapos mabiktima ng hit and run sa Antipolo City. Ang nakasagasa sa kanya natukoy dahil sa nakalas na side mirror. Balitang hatid ni EJ Gomez. Tumilapon sa kalsada ang 69 anyos na lalaki matapos ma-hit and run sa Marcos Highway sa Antipolo City. Ayon sa pulisya, tumatawid ang biktima sa kalsada nang mabundol siya ng sasakyan. Na-recover ang nakalas na side mirror ng pulang sasakyan na nakasagasa sa biktima. Sa follow-up investigation, nasapul sa CCTV ang sasakyan ng sospek na agad ipinakalat ng Antipolo Police para sa mabilis na pagkakakilanlan ng nakasagasa. In less than 24 hours, nakatanggap po tayo ng impormasyon. Pinost nila doon mismo na sa isang parang group na nagbebenta ng mga parts ng sasakyan ay may naghahanap ng specific brand ng sasakyan na yon at kanan ang hinahanap niya na side mirror at ganito yung kulay na hinahanap. Ang nag-post na pag-alamang may-ari ng car repair shop na pinuntahan ng driver na nakasagasa. Sa tulong ng impormasyon ng suspect sa shop, nalaman ng pulisya ang pagkakakilanlan niya. Ang kagandahan nun para itong Cinderella, no? Dala namang investigator natin yung ng nawawalang side mirror at it perfectly fit doon sa sasakyan na suspected po natin. Paliwanag ng 47 anyos na driver, di niya inakalang tao pala ang kanyang nasagasaan. Hindi ko nilpansin siya. Oo, tapos? Kasi madilim kasi yung pasada kasi. Hindi niyo po naramdaman na may kumalabog sa sasakyan po ninyo? Naramdaman nung ang kalabog pero hindi ko rin napansin na tao pala yung nasagasaan ko. Sabi pa niya, natuklasan lang niya online na plaka at sasakyan niya ang itinuturong nakasagasa sa biktima, kaya sumuko siya sa mga otoridad. Ang biktimang si Oscar Carmona, tumagal pa raw ng isang araw sa ospital at binawian ng buhay kalaunan. Sobrang sakit po eh. Parang nag-iwan lang siya ng hayop sa daan. Hindi man lang niya tinulungan yung tatay namin para madala po siya sa hospital nung araw na yon. Panagutan niya yung dapat niyang panagutan sa tatay namin. Gusto lang po namin talaga hustisya para sa ginawa niya sa tatay ko. Sana maawa sila sa akin na tawarin nila ako. Nagsisisi po. Dahil sa nagawa ko ng pagtakas, dapat tinulungan ko yung tanda. Sasampahan po natin siya ng reckless imprudence resulting to homicide dahil sa pagkakamatay ng ating biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamaril ang isang barangay tanod sa Calasiao, Pangasinan. Chris, tukoy na ba ang mga suspect? Tony, inaalam pa rin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect pati ang posibleng motibo sa krimen. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Sana po mahuli po yung gumawa kay papa ko po. Yan ang panawagan ng anak ng isang barangay tanod na binaril kahapon ng umaga sa barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Ayon sa paunang impormasyon, nagpapahinga ang biktima sa isang kubo ng barilin ng mga hindi patukoy na suspect. Nagdamo siya ng tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sabi ng anak ng biktima, wala silang alam na kaaway ng kanilang padre de pamilya. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Isang turista ang nasawi sa Batanes nitong Biyernes.
Ayon sa Provincial Heritage and Tourism Office, pabalik na sa Maynila ang 74 years old na turista at ang 4 niyang kaibigang kasamang namasyal doon. Pero hindi na raw siya bumangon at nang gisingin sana ay wala na siyang buhay. Dumating na sa Batanes ang 3 niyang kaanak. Habang hinihintay ang nakadagdang flight pabalik ng Maynila, inilagak muna ang kanyang bangkay sa isang gusali roon para sa isang lamay. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makalipas ang halos 1 taong pagtatago, arestado sa San Fernando, Pampanga ang lalaking nakapatay sa kanyang amo gamit ang isang karayom. Sa ikinasang persyon ng pulisya, isinilbi sa lalaki ang warrant of arrest mula sa korte sa lungsod. Para yan sa mga kasong pagpatay at pagdanakaw sa kanyang among babae sa bayan ng Candaba noong April 2024. Ayon sa pulisya, humihingi noon ng cash advance ang akusado sa kanyang amo pero hindi pinagbigyan. Nagalit daw ang akusado at doon sinaksak ang biktima ng karayom na gamit sa pagtahi ng mga sako ng bigas. Tinangay rin niya ang 60,000 pesos at isang baril na nakapangalan sa asawa ng biktima. Paliwanag ng akusado na bigla lang siya at hindi ginusto ang nangyari. Tuesday latest, mga mare at pare, nagsama-sama ang mga Sparkle birthday celebrant sa isang lunch para ipagdiwang ang kanilang kaarawan. Kwentuhan, kainan at kantahan ang naging eksena sa kanilang birthday lunch kahapon. Ang pagtitipon para sa mga nag-celebrate na ng kanilang kaarawan last January and this February at yung magbe-birthday pa lang sa March. Present sa okasyon sila GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo at ilang Sparkle managers. Ang birthday lunch mas pinasaya ng impromptu performances from the attendees. First time na magsasama nina Maca Stars at Sparkle Love Team Ashley Sarmiento at Marco Massa para sa pelikulang The Caretakers. Sabay na dumating ang Ashco sa red carpet premiere ng pelikula kahapon. Kasama riyan ang iba pang cast members. Hindi raw usual na kilig ang mapapanood ng fans sa pelikula. Gaganap sila bilang mga anak ng mga bidang sina Iza Calzado at Dimples Romana. Thankful ang Ashco sa support ng ilang Maca co-stars at Sparkle artists na dumating sa red carpet premiere. Tiniyak ni bagong Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz na lalabanan nila ang mga maling impormasyon. Kasabay niyan, bumuelta si newly appointed Palace Press Officer Claire Castro saan niya'y pangiintriga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasalukuyang administrasyon. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Nang manumpa bilang kalihim ng Presidential Communications Office, malinaw ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos kay Secretary Jay Ruiz. Iparating sa taong bayan ang mga programa ng gobyerno at hindi gagamit ng fake news, kundi lalabanan ito. Marami nagpapakalat ng fake news ngayon. Lalabanan po natin yan. Magkakaroon tayo ng public information responsibilities. Kung kayo mga vlogger, kinakailangan natin maging responsibilidad. May responsibilidad din sa tao na magsabi ng katotohanan. Sinagot din ng anilay fake news ng kasabay niyang nanumpa na si Undersecretary Attorney Claire Castro sa unang salang niya bilang bagong Palace Press Officer. Kaugnay yan sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dahilan umano ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ilang ang gustong tangon si Inday, pamuliti ka ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapuli. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Ang kabilang kampo umano ang may gusto ng kapangyarihan. Ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority. Sinagot din ni Castro ang batikos ng dating Pangulo tungkol sa pagbebenta ng gold reserves ng bansa na ayon sa kanya ay labis-labis pero hindi naman idinedeklara kung saan ibinenta at sa magkanong halaga.
Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Sa isa namang pahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumibili at nagbebenta ang BSP ng ginto bilang bahagi ng core functions nito. Kapag nagbenta ang BSP ng ginto, ang napagbentahan daw ay nananatili pa rin sa Gross International Reserves o GIR. Wala raw ibang layunin ng GIR kundi para matugunan ang pangangailangan ng bansa para sa foreign currencies. Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. "76 days na lang, eleksyon 2025 na. Sa pagpapatuloy ng kampanya, ibinahagi ng ilang senatorial candidate ang kani-kanilang mga advokasya. Balita hatid ni James Agustin. Nakipagpulong sa e-trike driver sa Boracay si Senador Bongo. Sa Villasis, Pangasinan, tinalakay ni Amira Lidasan at Representative Franz Castro ang pagpapababa ng presyo ng bilihin. Ang mga pangangailangan ng mga residente sa Zamboanga City ang binigyang pansin ni Senadora Amy Marcos. Inihayag ni Manny Pacquiao sa Bataan ng kanyang suporta sa Bataan-Cavite Interlink Bridge Project. Idiniin ni Ariel Querubin sa Baras Rizal na patuloy niyang lalabanan ng korupsyon. Ang mga nagtitinda sa Alabang Public Market, kinamusta ni Willie Revillame. Ang matibay na pamamahala ang ibinida ni Senador Francis Tolentino sa Pasay. Kabilang ang kahalagahan ng pabahay sa mga iginiit ni Ben-Hur Abalos sa Quezon City. Sa anniversary ng publication ng PUP, binigyang diin ni Nars Alin Andamo at Teddy Casino ang kahalagahan ng campus journalism. Nakipagkita naman sa mga weaver at estudyante sa Antique si Senadora Pia Cayetano. Si Atty. Jamie Bondoc bumisita kay Puerto Princesa, Palawan Mayor Lucilo Bayron. Si Senador Bato de la Rosa nag-ikot sa Gensan, pagbubutihin pa raw niya ang serbisyo sa bansa. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 5 million peso ill-gotten wealth case laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos at kanila umanong crony na si Fernando Timbol. Si Timbol ay dating photographer ng mga Marcos. Isinampa ng Presidential Commission on Good Government o PCGG ang kaso noong July 1987 dahil illegal umanong nakakolekta ng mga sasakyan at appliances si Timbol dahil sa koneksyon niya sa mga Marcos. Sa desisyon ng Anti-Graft Court noong February 18, hindi nakatanggap-tanggap nila na ituloy pa ang kaso dahil halos 4 na dekada nang hindi inaksyonan ng prosekusyon. Alinsunod sa batas at jurisprudence, nararapat lang na ibasura na ang nasabing kaso. Sinisikap ang kunin ang pahayag ng PCGG kaugnay nito. Para maibsan ang paglobo ng bilang ng mga dengue cases, naglunsad ng bagong kampanya ang Department of Health tungkol sa paglilinis ng kapaligiran. Nire-review rin ngayon ang nakabakuna kontra dengue na nag-a-apply para maibenta sa bansa. Narito ang aking report. Sa hudyat na yan ay formal na inilunsad ng Department of Health ang kanilang Alas 4 kontra mosquito program. Sa oras na yan ay nag-ikot ang mga health at city officials sa Barangay Batasan Hills para maglinis. Ang mga pwedeng makaipon ng tubig dapat itaob, itaktak, tuyuin o takpan. Kabilang sa sinita, ang baradong daluyan ng tubig sa isang kalye na pwedeng pangitlugan ng mga lamok. Ngayon lang ito nangyari. Maganda. Ano ang gagawin niyo na tuwing Alas 4? Maglinis. Maglinis tayo. Namigay din ng DOH ng mga hygiene kit at larva trap sa mga residente ng barangay. Dito nangingitlog yung lamok. Tapos may ipon yung kiti-kiti para mamatay. May ano yan, may pepper inside. Lagay natin dito ha. Ayon sa Health Department, kumpara noong nakaraang taon ay mahigit 251% ang idinami ng dengue cases sa Quezon City, isa sa mga unang nagdeklara ng outbreak sa bansa.
Dito sa Barangay Batasan, isa sa mahigit 200 nagka-dengue ang nasawi. Sa ngayon ay nire-ready pa ang bakuna kontra dengue na nag-a-apply na maibenta sa Pilipinas. Kaya pinaka-epektibo pa rin panlaban kontra dengue ang pagpuksa sa lamok at kanilang pinangingitlugan sa pamamagitan ng paglilinis. Bukod sa Quezon City, inilunsad din ang programa sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, kailangan maglinis ang mga residente araw-araw para iwas dengue. Pwedeng maging hemorrhagic shock, yun yung mas serious. Kasi pag nagkaroon ka ng unang infection, yung pangalawa or pangatlo ang pwedeng makamatay sa'yo. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.